Naranasan mo na bang mapangiti? Dahil na-appreciate ng isang tao, sabihin man natin na may binigay ka para sa kanila o may ginawa ka para sa kanila. May kwento ako sa inyo mga kamorgue, karanasan ko to at sana mapangiti rin kayo sa ikikwento ko po sa inyo. Fresh na fresh to mga kamorgue dahil kahapon lang po ito nangyari sa buhay ko. Kung napapansin nyo po yung cellphone na lagi kong hawak sa mga video, kaya ko po ito hawak dahil ito po yung pinaka ginagawa kong mic sa ginagawa kong pagbablog. At yung cellphone po na to ay medyo may katagalan na at nung nakaraang taon nga nabasag yung LCD o screen ng cellphone ko na to. Dahil sa marami tayong responsibilidad sa araw-araw nating buhay, hindi ko talaga kaya na isabay pa yung pagpapagawa po nito. Siguro ay mag-iisang taon na mula po nung nabasag ito. Hanggang sa dumating pa nga yung pagkakataon na, di ba may mga pakat po itong LCD, natanggal na yung pinakapakat niya. Talagang pinagtiyagaan ko na ganun lang siya gamitin hanggang sa naisipan ko lagyan lang siya ng tape para hindi nahuhulog yung LCD. Hanggang sa nitong nakaraang araw, nasa bulsa ko yung cellphone na to, nagbuhat kami ng ataol, yung binalsa mo ko ilalagay na doon sa sasakyan. Siguro yung LCD tumama doon sa may kanto nung ataol. Kaya ayun, natuluyan yung LCD ko. Nung binuksan ko na yung switch, ayaw na niya talagang gumana. Talagang nag-itim na at doon na talaga gumuho ang buhay ko dahil hindi ko alam kung paano ang gagawin. May hinahabol pa naman akong pag-upload nun sa FB ko. Nung time po na yon talagang walang-wala rin po ako. At nung isang araw nga po ay nagkapatay kaya nagkapera ako, isiningit ko na talaga para mapagawa po yung cellphone na to. Siyempre sa pagpapagawa o pagpalit ng LCD, hindi naman iisang klase lang talaga, di ba? Merong mumurahin, yung tinatawag nilang class A, at meron naman talagang mamahalin na talagang masisiyahan ka doon sa kulay o brightness kung tawagin nila dahil sa parang original talaga. Talagang parang bago yung cellphone mo. Siyempre, dala ng kakapusan, mapipilitan tayo doon lang sa Class A. Gusto ko nga sana yung medyo mamahalin na para matagal ko rin magamit talaga. At nung nakasweldo nga ako, punta agad ako sa cell shop sa gawaan ng cellphone. At pumunta ako sa Ned Cell Shop Laptop Repair, Cellphone Repair and Accessories dito sa San Isidro. Nag-inquire ako sa kanila kung magkano yung halaga ng Class A at yung mamahalin at binigay nga nila sa akin yung presyo. Ang pinakamagandang nakita kong ginawa nila, hindi pa nila sinisimulan na gawin yung cellphone ko. Nasa kanila yung isa sa hinahanap ko sa bawat pagpapagawaan ko ba. Sila po yung shop o tao na talagang hindi basta gagawin lang yung isang bagay. Ang ginawa nila, in-explain nila sa akin anong pagkakaiba ng mumurahin sa mamahalin at yung isa pa, yung paraan ng pakikipag-usap sa tao. Alam naman natin, hindi naman sa nilalahat may mga tao talaga. Halimbawa, may binibilang kang tindahan. May pagkakataon na talagang masungit yung nagtitinda, di ba? Doon pa lang mga kamorgue, panatag yung loob ko na magiging maayos, magiging matino yung pagpapalit ng LCD ko. Eto ngayon, eto na yung pinakamagandang bahagi ngayon ng kwento ko sa inyo. Ibinigay ko na tong cellphone, papalitan na ng LCD na mumurahin. Sinimulan na nilang gawin. Ito pala ngayong gumagawa. Dahil sa mga naging kwentuhan po namin, naalala nila na ako pala yung nakapagbalsamo doon sa biyanan niya. Nahiya na lang akong tanungin kung kailan, kaya hindi ko na inusisa. Eto na nga, naikabit na niya. Sabi niya sa akin, parang i-check o i-monitor lang niya yung LCD na kinabit doon dito sa cellphone ko. Nakatayong ganyan sa table nila yung cellphone ko na to. Tapos nakikita ko yung liwanag. Ang ganda naman din pala ako ng Class A. Sabi ko pa doon sa asawa ko dahil kasama ko siya. Kaya sa isip-isip ko, siguro okay na nga rin talaga yung Class A na lang ang naipalagay ko. Nung pagkakataon na nakapatong sa table yung cellphone ko po na to, nagpatugtog siya ngayon ng kanta ni Dionela, yung Marilag. Kaya hindi ko makakalimutan yung pagkakataon na yun kasi nga, alam naman natin na talagang viral ngayon yung kanta ni Dionela na yun, di ba? Eto na. Nung iaabot na niya sa akin, dahil sa meron din po silang page, nagpaalam po sila sa akin na kung po pwede videohan. Dahil nga sa pang-upload nila sa FB page nila. Nung inabot sa akin itong cellphone, sabi ni Kuya, hindi ito yung eksaktong sinabi niya. Sabi niya, yung mamahalin na po yung inilagay ko dito sa cellphone ninyo. Ako naman, takang-taka, bakit sir? Ba't yun po ang nilagay ninyo? Alam ninyo kung ano yung sinagot nila sa akin? Nung time po kasi na binalsa mo niyo yung biyanang kong lalaki, kaklose ko po kasi talaga yon yung biyanang ko na yon. Parang madalas silang nagkakaharap, yung pang mga ganon. Kaya nung time na embalsamuhin pala yung biyanan niya na yon, ay nandun siya sa morgue. Siguro dahil sa may katagalan na nga, kaya hindi ko talaga siya maalala.
Ang sabi pa niya, nakita ko kung paano yung ginawa niyo pong pag-aasikaso doon sa biyanan ko. Kaya bilang pagpapasalamat, yung mamahalin na po yung ibinigay ko sa inyo. Alam niyo mga kamorke, nung time na yun talagang naiyak ako. Nung time na yun, saktong-sakto lang yung pera ko. Na first time sa buhay ko na mangyari. Talagang harapan sinabi sa akin na nagpapasalamat dahil sa naging maayos yung ginawa kong pagkatrabaho doon sa biyanan niya. Nung oras na yun, gusto ko lang matulala. Hindi ko talaga maisip kung ano yung sasabihin ko nung pagkakataon na yun. Pero ang naaalala ko lang na sinabi ko sa kanya, sana lumago pa yung hanap buhay nyo na to. At sana yung videong ginawa ko pong ito ay makatulong din po para sa inyo. Sana dumami yung makapanood din ng video kong ito at marami pa rin magtiwala sa inyo. Muli, maraming salamat po. Hindi ko makakalimutan yung pangyayari na yan sa buhay ko.